For God so loved the world, come on, that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Believe it, God. I shall hold to the, I shall hold to God alone, for His love salvation me. His love has set me free. For God so that He gave His only Son, whosoever will not perish shall have eternal.
Praise, praise. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ng umaga. Ay, nako. Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating second service. Amen. At po ba tayo ay masaya na narito ngayon? Amen. Are we excited to worship the Lord? Okay, church, bigyan niyo po natin ng isang malakas na palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Amen. So, bago po tayo magpuri sa ating mahal na Panginoon, i-acknowledge po natin yung presence ng Lord this morning, mga kapatid. Amen. Alam ko na ang ating mga kapatiran ay wala pa, on the way pa. Alam ko na ang Panginoon po ay mag-bless sila at makakarating sa church natin na ligtas. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Let us pray. Yes, Lord God. Heavenly Father, Lord God, we thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord God, for your goodness, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord God, we welcome you, Lord. We acknowledge your presence, Lord God. And we allow your presence, Lord God, to move, Lord, sa bawat isa na narito ngayon, Panginoon. Lord, dalangin po namin, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang, Panginoon, Lord God. Linisin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon. At allow us, Lord God, to worship you, Lord, in spirit and in truth, Lord God. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. I pray for the musicians, Lord God. Lord, ignite niyo po sila, Panginoon. Anoint them, Panginoon. At malaya ka po kumilos, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, niya kami ay tatayo sa iyong harapan, Panginoon, hindi para sa sarili namin, Panginoon. Lord, tatayo kami, Panginoon, para sa iyo kalooban, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon God. Maraming salamat, Lord. As we begin, Panginoon, to worship you, Lord God, hallelujah. Maramdaman po namin yung presensya mo, Panginoon, na kami, Panginoon, lugar ay punong-puno ng kagalangan, Panginoon, sa magitan ng iyong mga awitis, Panginoon, iyong mga salita, Panginoon God. Maraming salamat, Lord God, sa iyong mga binabalik at ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise God! Hallelujah! Praise! Praise! Hallelujah! Yes! In the name of Jesus! Yes, Lord! Come on, church, let's clap our hands for the Lord. Hallelujah! Gamitin po natin ang ating mga kamay sa pagpalakpak para sa
to believe that Jesus is the only Savior. And because of that, you put our lives in the right hands. Thank you. That's the greatest gift that we ever received. Thank you. Because life, hindi naman dito sa mundo, mabuhay pa sa eternidad. Salamat po. We give you all the glory for loving us so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Lahat ang magkaroon ay magsabi, Amen! 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 Let us sit down in the presence of God. Good morning, everyone. Morning. Pwedeng hilingin na ilawan natin ng konti para makita ko po yan. Pasensya na, medyo suplado at suplada po tayo ngayon. I strongly advise na kapag lumabas po tayo, manatili natin. Good news sa ito. Hindi po sila nakarating sa bahay nila kasi galing yata sila ng Middle East, mag-boyfriend at saka girlfriend. Andoon po sila ngayon sa special isolation facility. So, praise God for that. Ganun pa man, let us continue to abide every safety protocol. Okay ba yun? And then, kapag kailangang lumabas, sabi ng mga kaibigan kong doktor, sa Mother Church kasi ang daming doktor doon. In fact, yung administrator po natin sa Words of Life, siya po isang doktor and formerly, if I'm not mistaken, Vice President sa isang department ng GSIS. Siya yung administrator. Anak niya na panganay isang doktor, ang napangasawa isang doktor. Kaya sila po yung nagbibigay sa amin ng advices na napaka-importante daw na parating naghugas ng kamay. Kapag mahinawakan ka sa labas, halimbawa sa jeep, sa taxi man, o namamalingki ka na grocery, napaka-importante daw na may dala kang alcohol. Kasi kapag nahawakan mo daw yung COVID-19, hindi nag-alcohol ka, naghugas ng kamay, hindi naman daw diretso papasok sa stomach mo yan eh. Mawawala daw yan sa kamay mo. And then as much possible sana wag natin kalimutan daw humawak sa ulo, sa buhok, sa mukha. Pero since na tao tayo, from time nakakalimutan natin. Halimbawa kahapon pumunta kaming Batangas. Biglang kumati ilong ko. Nakalimutan ko, hawak kamay. Pero ganun pa man, wag natin kalimutan na. Mayroong Diyos na mas makapangyarihan sa COVID-19. At yung Diyos na yan, mahal na mahal po tayo. At dahil mahal tayo, ito yung pinaka-popular na pangako ng Diyos sa Bible. Hindi ka iiwan at hindi tayo pababayaan. Okay? So, kung may takot man, wag nating entertainin yan. Let us continue to abide the safety protocol and the rest let us trust God. Okay? Now, sa umagang ito, nais ko pong i-recognize yung nag-birthday sa loob ng linggong ito. May mga nag-birthday kasi sila po ay mga leaders po natin, si Lawrence at saka si Jessica. Balak nila ipasara daw yung buong Sierra Monte kasi taga-Sierra sila. Si Jessica ba nasa baba na? Pwede mong paakyatin ulit o ipagpipray po natin sila. Si Lawrence yan pong gwapo na nasa technical department po natin. Ayan. At si Ma'am Alma pala, birthday. Sabay ninyo si Jessica. Last Thursday. Yan. Grabe. Okay. Antayin lang natin sila ng konti para tumayo and then ipagpipray po natin sila. Yan si Jessica. Hindi po halatang teacher yan. Parang junior high ang katawan. Pero teacher po yan. Okay, pwedeng tumayo, ma'am. Tayo ka, ma'am. Tapos si Lawrence, nakatayo na po yan. Ayan, pagpipray po natin sila. Aming Ama, salamat sa kaarawan ni Ma'am Alma, ni Ma'am Jessica, at ni Lawrence, Panginoon. Thank you for their lives. Alam po namin, ang dami na yung ginawa sa buhay nila. Pero ang dami pa rin na mabubuti at magagandang gagawin ninyo because you have more for them. Kaya ihanda niyo ang kanilang buhay. Ang reason kung bakit marami pa kayong magagandang gagawin sa kanilang buhay, kasi gusto niyo kaming magiging pagpapala outside of our families. Thank you so much. Hawakan ninyo ang kanilang mga buhay. I-bless pa niyo sila lalo para lalo silang magiging pagpapala beyond their families and even beyond their comprehension because we serve a very generous God.
Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Again, happy birthday. Tinatawag ko po, mayroon tayong bagong in-charge sa prayer ministry. For a long time, we don't have an in-charge or point person sa prayer ministry natin. Ngayon, I'm proud to present to you si Ma'am Dayan. Ito yung bagong in-charge natin sa prayer ministry. Kaya please, kung mayroon kayong mga problema, let us know. Text nyo sa Prayer Works hotline. Kasi po, mag-organize na tayo ng mga intercessors dito sa church. Kasi sobrang importante na kahit hindi mo alam, may nagpipray sa'yo. Sobrang importante yan. Lalo na kapag may pinagdadaanan tayo. Oo. Kailangan natin. Kaya ang pinaka-popular na saying natin dito, when you work, but the moment you pray, our good God and powerful God, He works. Okay? So, siguro from time to time, baka next month ay siya na po ang isang magsishare sa ating online prayer works. Meron tayong Tuesday at saka Friday. Sa ngayon po, inadvisean ko siyang pakinggan tong mga tao na pinapakinggan ko na sobra. Blessed na blessed ako sa mga taong ito. Kasi nakita ko na ang church na to parang doon din pupunta sa direction na kanilang napuntahan. So, kung ano yung mga pangungusap ng Diyos sa puso niya as far as prayer is concerned, baka next month siya po ang magsishare. For the meantime, tapusin ko muna yung sinishare ko na breakthrough in prayer. Okay? Let's pray para sa kanya. Lord, salamat sa buhay ni Dayan. Thank you that ang kanyang buhay, time, talent, at saka treasure ginawa niyang available for the goodness of the people and ultimately for the glory of our loving and powerful God. Salamat po. I-bless mo siya. Equip mo siya sa bawat na aspeto ng kanyang buhay, Panginoon. Thank you so much. Alam ko, ang dami pa niyong gagawin sa kanyang buhay, sa pamagitan ng kanyang buhay, para sa kanyang buhay. To God be the glory in advance for many things that we are going to do. Thank you so much because you are a gracious Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Bago natin talakayan ang salita ng Diyos, gusto kong pasalamatan yung Kid Church po natin. Salamat sa lahat ng mga volunteers. Online pa rin tayo ha. Thank you so much sa lahat ng mga leaders natin at sa pangunguna ni Ma'am Jessica. Baka by next month din, mayroon na tayong leader beside kay Ma'am Jessica. Kailangan natin na marami tayong ma-raise up dito kasi ayaw kong di makapag-asawa si Ma'am Jessica dahil lang sa kakaisip niyan. Sorry. Sinabihan ko sila, please, gusto ko yung mag-involve sa ministry at huwag naman maging dahilan to na hindi kayo makapag-asawa kung kalooban ni Lord na mag-asawa. Kasi mga professional na po sila eh. Marami ng kita. Kami ang nakikita, walang kita. Okay? Ayan. Salamat po sa accounting natin. Thank you very much. Sa technical, sa social media, sa creative arts. Salamat ni Ma'am Denise, ni Wincy at ni Lawrence. Thank you very much. Sa management, sa katauhan po ni Sir JR. Siya yung administrator po natin sa church. Sila ni Mrs. Sino pa ba? Sa D group po natin, sa membership. Thank you very much sa lahat na leaders, sa lahat na prayer ninyo, sa lahat na tulong sa church. Thank you so much. Kung wala ho kayo, maybe hindi tayo nagpatuloy as a church, especially nung pinandaanan natin ang pandemic. Okay? Now, this morning po ay nais ko pong ipagpatuloy ang topic na inaral natin sa pagpasok sa buwan ng January. Ang topic natin ay forward. Forward. Biblically speaking, ang ibig sabihin ng forward ay ito. Sulat mo yan kasi napakaganda. Forward means, in the eyes of God, moving to what? Not to your past, not to stay or being stagnant at the present, but moving not just your future. Grabe yan. Not just for your future, but fruitful future. Kapag aralin mo ang Bible, hindi lang po gusto ni Lord na magkaroon tayo ng future, kundi mabunga na kinabukasan. Isa sa kaibahan niyan, the moment na maging anak ka ni Lord. Hindi lamang sure yung future mo, but there is also an assurance of fruitful future. Okay? So, ang verse natin na gusto kong tingnan, napakaganda ay ito. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, this is the verse. Sabi po ni Apostol Pablo, but we all with unveiled
face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed. Markahan mo yung word na transform. That's another word of change, renew. Sabi niya, into the same image. Ito na yung i-highlight mo. From glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Kapansin-pansin sa Bible yan. The moment you open your heart and receive Christ as your personal Lord and Savior, gusto ni Lord, ang journey sa buhay ay ito. Habang nabubuhay pa tayo, hindi kalooban ni Lord nagsimula ka sa taas and then pababa ka ng pababa. Hindi po yun ang design ng Diyos. Hindi rin po kalooban ni Lord yung nanggaling ka dito and then nagplato ka lang hanggang kunin tayo ng Panginoon. Ang kalooban ni Lord, according to that verse, na tugma sa moving forward na ating dinefine kanina, from glory to glory. Ang ibig sabihin yan, in layman's term, pataas ka ng pataas, paangat ng paangat, hanggang kukunin ni Lord ang ating hiniram na buhay. Hindi kalooban ni Lord na magsimula kang maayos and then kapag kinuha ka ni Lord, bagsak ang buhay. Hindi po yan ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Lord, whether sa finances, sa trabaho, sa pag-aaral, sa pamilya, sa ministry, ang gusto ni Lord from glory to glory to glory to glory. Kumbaga, mula baba, pataas ng pataas, paangat ng paangat ng paangat. Bakit ginawa ng Diyos yan? Because we serve a very generous, loving Father. Obviously, sa Bible, ang kitang-kita ay ito. Our God has more for us. Ulitin ko yan. God has more for us. Now, hindi exclusive yan sa material na bagay. Marami po, kasi maraming aspeto sa buhay natin. Hindi lang pera kasi kailangan natin. We need peace of mind, we need joy, we need love, we need understanding, we need moral support. Lahat na binanggit ko, mayroon ng Diyos niyan. That's why sabi ni King David, the Lord is my shepherd. Therefore, what's the conclusion? I shall not want. What a verse. Okay? Now, specifically, ang topic natin ngayon ay ito. Yun yung pinaka-specific na topic natin. Under sa forward. Invest for your fruitful future. In order to move forward, we must know and invest. Dito mayroon pang upuan doon. Mayroon dito dalawa. Okay? Ulitin ko po. In order to move forward biblically, we must understand where to invest. Kasi hindi lahat na investment ay fruitful. Alam ng mga negosyante yang matatalino. Hindi lahat na investment ay productive. Yung mga matatalinong investor, they're looking for companies na napaka-stable, na kapag nag-invest sila ng certain amount of money, hindi lang babalik sa kanila yan, babalik na marami. Now, alam mo ba sa Bible? Sa Bible, turo ng Bible ang dalawang klaseng investment. Pero basahin muna natin tong passage na to, and I will explain later. This is the passage. Ephesians 5, verse 15, 17 dapat yan. Sorry, nagkamali ako. Hindi 27, kundi 17. NIV, basahin natin. Kasi napakagandang wisdom yan as far as life is concerned. By the way, welcome natin yung nasa online natin, naka-live stream po tayo. Welcome po, Visayas, Mindanao, pati yung mga taga-Saudi na kaibigan natin, si Ma'am Margie at ang kanyang mga kaibigan. Okay, basahin natin. Ang ganda ng passage. Sabi niya, be very careful. Ano yung careful? Then how you what? Sabi na Lord, hindi lang dapat mabuhay tayo. Hindi lang dapat mag-ingat. Kundi mag-ingat na mag-ingat kapag nabuhay. Papaano? Ito yung additional niyang paliwanag. Sabi niya, not as unwise, but as wise. 16. Ito yung
application para mamuhay na wise. Making the most of every opportunity. Nagbigay siya ng rason. Because the days are evil. Would you believe na ang verse 16 nangyari na sa panahon ng COVID-19? At napansin ninyo, hindi pa totally natapos ang COVID, may evolution na naman. In fact, hindi pa narinig naming balita yan. May mga nag-report na kaibigan ng senior pastor natin that there will be another COVID 2021 na mas fatal daw kaysa COVID 2019. Ang advice ng senior pastor nung nag-usap kami, palagay nating mangyari. Kasi biblically speaking, pasama ng pasama talaga kapag namuhay tayo sa huling mga araw. Napansin ninyo katawan natin? Nung medyo bata pa tayo, parang wala tayong nang naramdaman na sakit-sakit, no? Pero kapag ang edad mo pumatong na sa 55, magulat kapag gising mo bakit sakit ng tuhod? Tapos minsan ito ang sakit. Ito sakit. Ang dami mo nang maramdamang sakit. Kasi papunta na tayo doon sa patanda ng patanda. Ganon din yung mundo. Kaya ang mundo, hindi mo na po pwedeng isipin na aayos pa to. Ang good news lang, mayroong ibang mundo na hinanda ng Diyos kapag Christian ka. At yung mundo na yun, as in, sabi ng mga theologians, inaral ko yung subject na eschatology. Ang ibig sabihin niyan, study for the things to come. Kasi ang buhay hindi lang dito. There is life more than this life. Sabi ng mga theologians na napakagaling, sabi nila, you cannot describe how good eternity it is. Kapag langit ang pag-usapan, sabi niya, ang heaven is infinite. Therefore, our finite mind cannot describe the infinity of heaven. Sobra daw ang ganda, hindi mo ma-describe. Pag samasamahin mo na daw yung lahat na highlight sa buhay mo, highlight sa mga napakagandang lugar, sabi niya, wala sa kalingkingan yan kung i-compare sa eternity in heaven. Now, ang good news ay ito, the moment you put your trust to Jesus Christ, not religion, to Jesus Christ as your personal Lord and Savior, may ticket ka na sa eternity. Kaya para sa akin, please, huwag kang mabuhay na hindi tiyak kung saan ka pupunta after death. Please, don't do that. Why? Walang nakakaalam kung kailan tayo kunin ni Lord. Now, nakita ko sa Bible, huwag ka lang mag-prepare kung saan ka pupunta. Tinuro din sa Bible, let us invest. Dalawang investment. Dito, panahon sa retirement, at investment in heaven. Kasi sa langit po, lahat tayo papasok sa langit kapag tinanggap natin si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero magkakaiba position natin sa langit. At gusto ni Lord, don't just go to heaven, but you must prepare a positions in heaven. At yun yung focus ng ating mensahe ngayon. Number 1, basahin mo na natin to 17. Therefore, sabi niya, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. There are 3 things na gusto kong pag-usapan. Kumbaga sinabi ni Pablo, huwag kayong mamuhay lang. Mamuhay kayo na ingat kasi yun yung mga taong matalino. Paano gawin yan? Sabi niya, intindihin nyo kalooban ni Lord and then invest your life to the will of God. 3 things na gusto kong pag-usapan. Number 1 ay ito. Invest in God's Word. God's Word, Bible. Ang Bible ay mayroong 40 to 44 writers, but there is only one author. And the author is the Holy Spirit. Ulitin ko yun na. Nung sinulat nila Bible, ang ginamit na kamay yung 44 writers. Pero yung nag-dictate sa utak at puso nila ang Santong Espiritu. That's why ang Holy Spirit ay tinawag the author of the Bible, but 44 ang writers. Kuha nyo. That's why ang Bible
Ito lang ang tinawag the only book in the world na katotohanan. Na kapag binasa mo ng totoo, ayusin ang buhay mo. That's the only book. That's why ang daming gustong pumatay sa Bible. Sinunog na yan. Kasi ayaw nilang lumaganap at gusto nilang tumigil. How many times may hari, may emperor, sinunog ang Bible. Hanggang ngayon, yun yung pinaka-most translated na libro. Halos lahat na wika sa buong mundo, translate ang Bible. Why? Kasi ang author niyan ay si Nostenia, and that's our God. Now, paano mag-invest sa salita ng Diyos? Tingnan natin yung verse na to. Napakaganda. Sobra. Psalms chapter 1, verse 1 hanggang 3. Basahin ko po sa NIV. Sabi po ng salmista, King David, sabi niya, blessed is the one. Sino yung mapalad? Sa ibang version ng word na blessed or blessed, ang ibig sabihin niya, happy, masaya, maligaya. Yun yung pinakakuan talaga, pinaka malapit na translation. Happy is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Let me explain. Mamaya na lang pala, ay kung mauna. Talatang 2, sabi niya, ito wag mong gawin. Verse 1, para gusto mong maging mapalad, masaya. Sabi niya, wag mo tong gawin, verse 1. Ang gawin mo, talatang 2. Bakit? Kapag ginawa mo yung talatang 2, ang magiging resulta sa buhay mo, talatang 3. Ang galing ni Lord. Hindi lang niya ipakita na, wag mo tong gawin na. I-explain niya kung bakit. Gusto mo magiging masaya? Wag mo gawin tong verse 1. Gusto mo sumaya? Gawin mo talatang 2. Sobra yan. Ano yan? Tingnan mo. Sabi niya, but whose delight is in the law of the Lord. Bible yan, Word of God. Ang immediate context niyan, yung 5 books of the Old Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy at saka Numbers. Kasi hindi pa kompleto ang Bible nung naisulat yan. Sabi niya, but who meditates on his law day and night. This is the result. That person is like a tree planted by streams of water, which yield its fruit in season, whose leaf does not wither, whatever. In-explain sa last part ng verse 3, ang gusto niyang iparating sa buong verse 3. Sabi niya, whatever he does, prosper. Grabe. Now, hinati ko yung passage na yan sa dalawa. Ito yun, para madali nating mag-gets ang passage. Number 1, the principle. Pwede mong palitan yung word na principle ay investment. O dagdagan na lang. Principle of investment. Let me explain. Sa Bible, 2 klaseng investment. Kapag matalino ka na negosyante, they invest their money for the future, involved doon mainly retirement. This is the good news about investment. Kapag nakapag-invest ka ng tama, one day in the future, that money magkaroon ng tawag return. Lahat na bangko sa Pinas, ini-invest nila yan. Pera natin, pinagkikitaan ng bangko. Yun talaga totoo. Kumita tayo konti, kung naka-time deposit yan, pero kumita sila dyan. Napakalaki. Sabi nung kaibigan ko, kasi nag-aaral sila, sabi ng asawa ko nung nag-doctorate siya, some of them nasa mining companies. Sabi lang, karamihan sa mga mayaman nag-invest sa mining companies kasi wala daw lugi dyan. Pero mayroong tinuro din sa Bible na huwag ka lang mag-invest for your future, mainly for retirement, kundi invest your wealth also for eternity. Why? This is the explanation. Hindi natin pwedeng dalhin ang bahay natin sa langit. Kasi ayaw ni Lord, kasi ang gaganda ng bahay sa langit. Please, wag mo nang dalhin yan. Papangit ang langit kapag dalhin.
Hindi mo rin pwedeng dalhin yung sasakyan mo sa langit. Hindi kailangan doon yan. Kasi kalsada pa lang doon ginto. Sa makatuwid. Ang impression ko, yung mga sakyan sa langit, higit sa ginto. Mantagal mo kalsada pa lang ginto. Yung dinadaanan sa gulong ginto. Dahil sasakyan higit sa ginto. Oh. Sarili kong Bible yun. Wala ko nakita sa Bible, pero sarili ko lang yun. Huwag niyong gawing doktrina. Okay? Now, ganito yun. Ayaw lang ni Lord papunta tayo sa langit. Gusto ni Lord, hindi mo pwedeng dalhin ang kayamanan mo sa langit, pero pwede mong i-invest para sa langit. That's why ang turo sa Bible, kapag nag-invest ka, wise ka. Bakit? May return yan in the future. Kaya ngayon, ang tinuturo ng mga magagaling na negosyante at investor, alamin mo, aralin mo muna, yung company na mag-invest ka, stable ba yan? Stable ba yan? Kaya bang bumalik yung return na sinasabi namin second? Kapag marami ka ng investment, tinatawag lang compound investment. Ang mangyari niyan, you are no longer working for money, but money working for you. Alam mo ba lahat yan tinuturo sa Bible? Study the book of Proverbs. Alam mo ba, ang pinaka-paborito ng mga Christian na mayaman? The book of Proverbs. Kasi halos na prinsipyo nandoon patungkol sa pera. That's why tinawag yung the book of wisdom. Wisdom for your life, wisdom for your family, wisdom for investment. Ito na. Mantakin mo yan. You are no longer working for money, but money works for you. Kumbaga parang ganito, nagtatrabaho ka, may sahod. Pero dahil may investment ka, hindi limitado ang kita mo doon sa sahod kasi mayroon kang investment. Yun ang, alam mo ba, gusto ng Diyos yan. Now, sad to say, sabi ng kaibigan ko, inaral niya, sa Pilipinas daw, ang mga Pilipino, 70 to 80%, hindi tayo marunong mag-save ng pera. Sakit no? Mantakin mo, 70 to 80%. Ang kultura daw ng Pinoy, one day millionaire. Hindi naman milyonaryo. Pero one day, itong attitude na ganito na, minsan hindi pa dumating sahod na gastos na. Please, kung halimbawa na pagdaanan mo yan, hindi ko po intensyon na saktan ka. Yun lang yung study. Pero hindi yun ang teaching ng Bible. Bakit? Kasi kung hindi tayo kukunin ni Lord ngayon, may bukas pa. Dapat magtabi tayo. That's why sabi po ng mga economists sa buong mundo, ang taong tinamaan ng husto sa COVID-19, yung taong hindi marunong mag-save. Why? Walang naitabi. Ilang buwan ba yung COVID? Yung 2 buwan na grabing lockdown. Kung wala kang naitabi, anong mangyari? Hindi nakita ko sa Bible. Ang Bible hindi lang concern sa langit. Concern din siya sa estado ng buhay natin dito sa mundo. Grabe Bible, kapatid. Akala ko ang Bible puro lang spiritual. Hindi po. So, ito na ha. Tingnan natin principle. This is the principle of investment. Sabi na, blessed is the one who does not walk in the step with the wicked or stand in the way of sinners, take or sit in the company of mockers. Let me explain. Diretsahan na lang. Kasi konti tayong oras. Ang ibig sabihin yan, kung gusto mo na mapalad ka at masaya ka sa pananaw ng Diyos, number 1 na dapat mong iwasan. Iwasan mong mamuhay na makasalanan. Second na ibig sabihin yan, iwasan mo na magpapayo sa mga taong makasalanan. Ibalanse ko yan. Hindi ibig sabihin yan perfect ka, kasi hindi naman tayo pwedeng maging perfect. Si Lord lang ang perfect. Ito parati kong sinasabi, pati sa SOM, kahit palitan ko pangalan ng kapatid ko si Dan na perfecto. And then apelyido niya kompleto. And then middle din niya eksakto. Hindi pa rin maging perfect yan.
Why? Ang tao is subject to commit mistake. Ang tinutukoy lang niya dyan, dapat ang buhay mo, hindi buhay na makasalanan. Your lifestyle is not a lifestyle of unrighteousness and godliness, kundi righteous dapat. Meaning, kapag nagkamali ka, balik ka kay Lord. Kapag nadapa ka, tayo ka agad, balik kay Lord, andin mo buon. Yun yung dapat buhay. That's why sinabi ng Proverbs, a righteous person may fall down 7 times, but he always rise up. Alam na ni King Solomon na ang tao matumba talaga eh. Pero napansin ko, kapag adult ka na, mas kaunti yung pagkadulas mo kung i-compare sa mga bata. Diba? That's why kailangan tayong mag-grow up, not just grow old. Maturity yun. Kasi ang taong nag-grow up, maaasahan. Pwedeng magluto, pwedeng maghugas pinggan. Pero 5 months old, hindi pwedeng magluto yan. Iyak lang ng iyak yan. Kapag nagutom at tumay, di, kambing pala na iyak yun. Now, look at, ito yung iwasan verse 1. Sabi niya, talatang 2, yan ang gawin mo. Sabi niya, but whose delight is in the law of the Lord. And because he delight the word of God, sabi niya, he meditates the word of God when day and night. Oh. Sabi niya, wag mo lang basahin ang Bible. Mahalin mo Bible. Inaral ko po, kung gusto mong maraming opportunity sa buhay na walang katapusan, there are 3 keys na gawin mo. Number 1, commit to study the Word of God. Second, commit to Jesus Christ. Thirdly, commit to humility. Huwag kang magmamayabang. Kahit malayo ka lang narating, huwag mong tingnan ng ibang. Kawawa. Paano kasi bubo eh? Huwag ka dun. Kasi lahat na pagpapalang mayroon tayo, hindi atin yan, binigay lang ng Diyos yan. Therefore, huwag kang magmamalaki. Kung ayaw mong walang katapusan opportunities, commit to humility, commit to the Word of God, and commit to Jesus Christ. That's why, halos lahat ng mga libro ngayon, sa grasya ni Lord, doon ako umiikot. Yung mga binabasa ko at mga pinapakinggan ko. Yung mga taong in love kay Lord, in love sa Bible, and then committed sa humility. Walang hangin. Kasi may mga taong walang Yolanda, walang Ulysses, pero kapag kausap mo, parang Ulysses. Na wag mo nang tingnan yung katabi mo. Please ha, wag na tingnan. Okay? So, ang sinasabi niya, wag mo lang basahin Bible. I-enjoy mo. Now, para sa akin, hindi mo pwedeng gawin to. Hindi natin pwedeng gawin yan sa sarili nating lakas. Magagawa natin yan sa grasya ng Diyos. That's why tinawag ang panahon ngayon, the dispensation of God's grace. Ang ibig sabihin, Lord, gusto ko itong gawin kasi gusto mo para sa buhay ko. Pero give me the grace para magawa ko to. Kasi napansin ko. Kasi yung word na delight dyan, ang ibig sabihin yan, mahal mo. Kaya na-enjoy mo. Napansin ba niyo kapag in love kayo? Yung dating parang hindi normal na ginagawa, nagagawa mo kapag in love ka. Kahit nakakapagod, parang hindi ka napapagod. Di ba Ma'am Alma, nung na-in-love ang mister mo sa'yo, parang nag-iba siya. Di ba nung na-in-love ang kapatid ko sa'yo, palakpakan pala natin to, ito ay fireman na, pinagpipray namin niya ngayon, fireman na, oo. Hindi po taong apo yan. So, pinagpipray po namin ng husto yan, and by the grace of God, sinagot nilong prayer. Medyo matagal lang, no? Medyo matagal. Tandaan mo sa Diyos, ganyan si Lord parate. Hindi siya sumasagot sa timing natin. Sumasagot siya sa timing niya. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Regardless kung mukhang walang pag-asa. Oo. Kasi ang Diyos may pag-asa talaga. Totoo yan. Oo. Okay? Now, sabi niya, hindi ka magbulay-bulay salita ko kapag hindi ka ma-inlove sa akin. Napansin nyo kapag in love kayo, kahit hindi nyo pipilitin, parating nyo silang naisip. Bakit ganyan tingin nyo sa akin? Napansin ko yan nung na-inlove ako sa asawa ko. Kahit hindi mo sila isipin, biglang bumabalik. Parang may picture sa mukha mo. Bago matulog. Pagising.
Ang dami mong pwedeng isipin, pero parang pumupunta talaga sila eh. Bakit? Kasi kung nasaan daw puso mo, o nasaan ang kayamanan mo, nandun din yung puso mo. At that time, ang kayamanan mo yung minahal mo eh. Ang sinasabi nila, hindi mahirap mag-meditate salita ko kapag ma-inlove ka sa akin. At mahirap gawin yun without the grace of God. Sabi ko, kaya pala si Mike Mordak, Dr. Mike Mordak, 20 chapter a day ang binabasa sa Bible. Sabi ko, grabe, 20 chapter a day. No, hindi ko to sinasabing gayahin mo. Sasakit mata mo at sigurado ako, hihilik ka pag 5 chapter pa lang. Ang sinasabi lang ni Lord, mag-invest ka lang ng time sa Bible. Ang din salip na problema pagbulay-bulayan mo, hindi si COVID ang pagbulay-bulayan mo, Christ ang pagbulay-bulayan mo. Sabi nga ni Rick Warren, stop looking for vision, but start looking for a verse. Sabi niya, start looking for signs, stop looking for a sign and start looking for scripture. Kasi doon ka kausapin ni Lord. Lalo na kung may pinagdaanan ka, kausapin ka ni Lord sa Bible. Bakit? Mahal ka ni Lord. So, invest your time. Alam ko naman may time tayo eh. Ginagamit natin minsan sa Twitter, Instagram, Facebook, Messenger. Bawasan lang natin ng konti yan. And then invest natin sa Word of God. Gawin mo to for 2 years. Magugulat ka sa resulta, friends. Kasi ito yung sinabi resulta. Oh. This is the result. Yan ang investment principle. Ito yung maging return or income. Ito. That person is like a tree planted by streams of water. Resulta, which yields its fruit in season. Nagbubunga na, hindi pa na mamatay ang mga dahon. Bagkus, ito ang description. Sabi na, whatever he does, prospers. Sino sa inyo dito, whether bulgaran or silently, nangarap ang umasenso? Tingnan ko kami, yung mga iba talaga, asensado na, ayaw na magtaas ng kamay. Oo, talaga naman, ang yayaman. Alam mo ba, ang good news ay ito, hindi lang gusto ni Lord, o hindi lang pangarap mo yan, gustong-gusto ng Diyos yan. Bakit? God is a generous God. Huwag mo lang mahalin ang prosperity, mahalin mo ang nagbibigay ng prosperity. Panalo ka, kapatid. Look at that. Dahil napansin ko sa Bible, God's will for prosperity, hindi mo dapat habulin yan. May sarili siyang patakaran. This is my conclusion. Look at this. Biblical prosperity is always, not sometimes, a product of biblical principles. And what's the principle? Invest your time with the Word of God. And one day, whatever you do, God will prosper you. Pambira yan. At huwag kang mag-alala. Hindi po ako mangungutang sa'yo. Pero papalakpak ako. Why? Yung success mo ay kaligayahan ko. Bilang kaibigan mo at spiritual coach, tuwang-tuwa ako kapag blessed ka emotionally, blessed ka physically, blessed ka materially, and blessed ka spiritually. Take note, do not pursue prosperity. Pursue the principles of the Bible because prosperity in the Bible is just a product of the principles of the Bible. Produkto na lang yan. Kapag ang focus mo, prinsipyo sa Word of God, magugulat ka. Bakit dati hirap na hirap ang pera? Ngayon, huwag na natin ituloy. Second principle. Invest in God's work. Sa ibang version yan or term, invest your time for the ministry. Develop a personal ministry. This is the verse. Sobrang gandang verse.
How many times inulit-ulit ko po ito at pinagbulayan pagdating sa ministry. This is the verse. Write this verse. Sobra. 1 Corinthians 15 verse 58 NIV. Basahin ko po. Therefore, what's the therefore? My dear brothers and sisters, stand firm. Where to stand firm? Sinagot sa verse. Let nothing move you. Huwag mo itong gawin na una. And then ito ang mangyari dapat mong gawin. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Why? Inexplain. Because you know that your what? Labor in the Lord is not in vain. Meaning your ministry to God, personal or corporate ministry, is not useless, but rewardable. I encourage everyone, find your personal ministry kay Lord sa church na ito. Why? God is saying, kanta niya na. There is reward waiting for you in heaven. So what God is saying according to this verse, don't just get saved. Huwag ka lang pumunta sa langit. Kasi friends, sa langit, hindi tayo pantay-pantay. That's why tinawag si Lord sa Bible. He is the King of Kings, the Lord of Lords, meaning maraming kings. Pero siya yung pinakamataas. Tanong, sino kaya yung maraming kings? Hindi na po, hindi Christian yan. Mga Christian yan. So kung walang pagkakataon maging kapitan ka sa tumana, sa langit baka senador ka. What to do? Invest your time in the ministry. Kung mahilig kang kumanta, please, participate sa music. Mahilig kang mag-gitara, kausapin mo si Ma'am Justin. Mahilig ka sa Facebook, kausapin mo yung in charge natin sa social media and creative arts. Get involved. Why? Bilang kaibigan mo, bilang pastor mo, ayaw kong kasama lang kita sa langit. Gusto kong marami kang may position ka sa langit. Now, hinati ko yan para mas maintindihan natin ng gusto. Number 1, look at the command. Ano yung command? Medyo marami. The command number 1, stand firm. And then, in-explain niya what stand firm. Ano yun? Let nothing move you. Stand firm nga yan. Kumbaga parang stable. Kahit may Ulysses, dapat hindi ka mag-move. Kahit may COVID. Ano yung gusto niya na tayo mag-stand firm? Ministry. If you are involved in ministry, God is commanding us. Be strong. Sa ibang version, be steadfast. Sa ibang version, immovable. Hindi ka basta-bastang itulak at hilain sa ministry mo. Be committed to the ministry. Tanong ko nung inaral ko yan, sabi ko, bakit kayo inutusan kami twice na stand firm, let nothing move you? Sabi ko, bakit kaya? Ito napansin ko. The moment you are get involved in the ministry, gusto ng demonyo, hindi ka na mag-involve. Why? Alam ng demonyo. Hindi kita pwedeng tanggalin sa kaligtasan mo, pero pwede kong tanggalin ang mga rewards mo. Ulitin ko yan na. The moment that you are truly saved, nothing and no one can unsave you. That's why Romans 8:1, therefore, if anyone, therefore, sabi niya, there is no condemnation to those who are in Christ. Kapag totoo kang ligtas, hindi ka pwedeng itapon ni Lord sa impyerno. Parang ganito, yung mga anak natin, sinabi ko to last Sunday, kahit gaano kabait niyan, minsan sumusuway din sa gusto ng magulang yan. Di ba? Kahit kamukha mo, kahit napakabait, may panahon ding sumuway yan. Tanong, nung sumuway sila sa kagustuhan natin, hindi na ba sila anak natin? Hindi. Nanatili pa rin silang anak natin. Same kay Lord.
The moment you receive Christ as your Lord and Savior, your salvation is secured for eternity. Ang pwede na lang gawin ng demonyo, tanggalin niya ang mga reward natin. Kaya anong gawin niya? The moment na mag-involve ka sa ministry, ang daming discouragement, ang daming sidetrack, kasi ayaw niya, save ka na, ang dami mo pang reward. Kasi galit na galit ang demonyo kay Lord. At alam niya, hindi niya pwedeng atakihin si Lord. Bakit powerful si Lord kaysa kanya? So, ang pinakadabis na gawin niya, saktan niya ang mga anak ni Lord. Kasi kapag nasaktan ang mga anak ni Lord, nasasaktan din si Lord. Di ba ganyan ang mga magulang? Kapag nasaktan ng anak, nasaktan ng magulang. Would you agree? Kaya may kasabihan, tinabaling ako na lang saktan niyo. Huwag niyong saktan ng aking anak. Ako hindi ko ma-imagine. Sa harapan ko kung susuntukin ng anak ko, hindi ko ma-imagine. I don't know what to do. Biblically, alam ko kung ano gawin. Pero minsan iba realidad. Ganon si Lord. Alam ng demonyo, hindi kita pwedeng saktan, Lord, kasi powerful ka. Pero kapag napalungkot ko, nasaktan ko anak mo, alam ko, apektado ka. Kaya nang ginagawa ng demonyo, the moment you are involved, ang daming gagawin niya para hindi ka na mag-involve. Kasi gusto niya mabawasan yung mga rewards natin. Now, ano sabi niya? Always give yourselves fully to the work. Yung work dyan, ministry. Yun yung sabi niya, always, meaning 24/7, 365 days a year. From January to December, walang day off daw. Dapat kapag involved ka sa ministry, continue to get involved. Can we say yes to that? Now look at the comfort. Yan, command lang. This is the comfort. Second part of this verse. Sabi niya, because you know. Grabe. Meaning to say, alam ng mga taga-Corinthians, Christians, na kapag mayroon kang gagawin sa Diyos, ito yung alam nila. Sabi, because you know that your labor in the Lord, what's the word? Is not in vain. Yung lahat na ginawa natin sa Diyos, may reward yan. Hindi siya useless. Whether personal ministry or corporate ministry, nakita ng iba or hindi nakita ng iba, na-appreciate ng iba or hindi na-appreciate ng iba, para kay Lord, may reward yan. In fact, ganitong sinabi ni Lord, yung isang basong tubig na ibibigay mo sa kapwa mo na lingkod ni Lord, sabi niya, yung gantimpala mo sa langit, hindi mawawala. Imagine mo, yung isang basong tubig dito sa Pilipinas, sa Marikina, walang presyo yan eh. Diyan pwede kang bumaba maya. Di lang basong tubig, may kape. May tinapay pa. Mayroon pang Dunkin Donut. Sabi ni Lord, yung pinakamaliit na ginawa mo sa iyong kapwa, as long ang motibo para kay Lord, sabi niya may gantimpala yan sa langit. Grabe. So, invest in the Word of God. Invest in the work of God. Lastly, and I will end. Invest in God's wealth. Ito yung pagkukulang ng maraming mga mayaman. Let me explain by reading these two passages in the scripture. Invest in God's wealth. Ano po ito? This is the verse. Matthew chapter 6, 19 to 21 NIV. Napaka-importanting passage niyan. Alam mo, mismo si Lord ang nagturo niyan. Saan niya tinuro? Yung tinatawag nilang the teaching of the Beatitudes. Closed door na meeting to at dito tinuro ni Lord ang kanyang mga close na values sa buhay. Basahin natin. Sabi ni Lord. Mamaya explain ko yan kasi controversial na passage yan eh. Sabi niya, do not store up for yourselves treasure on earth. Kala ko ba kung mag-invest ka?
Mamaya paliwanag ko ngayon kasi controversial. Sabi niya, where moths and vermin destroy, where thieves break in and steal. But look at the segue, verse 20. But store up for yourselves treasures where? In heaven. Pwede pala yan. Pwede. Oh, look at that. Sabi, ito yung paliwanag niya. Na kung saan sabi niya, walang thirsty, walang magnanakaw na magnakaw. Sabi niya. And then 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Would you agree na yung verse 19 or 20, ang isa sa mga ginamit para nakawin, sirain, COVID-19. Ang daming companies na pinasara ng COVID. Pumunta ka sa mga mall ngayon. Yung dating nagniningning na mga butik, some of them, di na bukas. Yung dati namin kinikainan na Korean restaurant, sa footbridge, yung connecting bridge ng Ale Mall at saka SM Cubao, na doon kami nagki-care group, wala na. Yung dating kinakapihan namin sa ground floor ng Ale Mall, wala na rin. Yun yung sinabi ng Diyos. Huwag lang kayo mag-invest dito. Why? Lahat na investment dito, may katapusan. May magnanakaw. Would you agree na hindi lang COVID, pati si Ulysses, ang daming sinirang properties. Si Rolly, sa Bicol, ang daming winala na properties. Si Yolanda, ang daming winala sa Region 7 at Region 8. Kaya ang sabi ng Diyos, mag-isip-isip ka na. Pwede kang mag-invest dito. Now, gusto kong paliwanag yan na. Ganito paliwanag yan. To make it balance. Hindi sinasabi ng Diyos na kasalanan mag-ipon ng pera. Nag-warning lang si Lord. Huwag kang mag-ipon dito and then ilagay mo ang tiwala mo sa pera. Why? Kasi lahat na pera may katapusan. Kahit gaano kaganda bahay mo, may katapusan din. Kaya sabi niya, ito advice. Yung pera mo ngayon, i-invest mo sa langit. Bakit? Sa langit, walang kalawang. Sa langit, walang magnanakaw. Sa langit, walang Yolanda, walang Ulysses. Hindi rin makaakyat si COVID sa langit. Bakit? Hindi siya tumanggap kay Lord. Kasi makaakyat lang doon, may Kristo. Si COVID walang Kristo. Sabi niya, invest your money in heaven. If your treasure is invested in heaven, sabi niya, nandoon din ang puso mo sa langit. Kasi kung nasaan yung treasure mo, hindi pwedeng maghiwalay yan eh. Kung saan yung treasure mo, nandoon din yung puso mo. No wonder why kung bakit ang utos ni Lord, love the Lord with all your heart. Meaning, gawin mo si Kristong pinaka-treasure mo para yung puso mo hindi humiwalay kay Kristo. Kasi ayaw ni Kristo na ang puso natin magiging materialistic. Kasi the moment na materialistic ka, friends, you are subject for disappointment. Why? May mga bagyo. May mga magnanakaw. So sabi niya, manage your money wisely. Invest for the kingdom of God. At tanong, papaano? Sinagot yan ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo. And I will end. 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19. Okay? Sabi sa NLT, sabi ni Pablo kay Timoteo, si Timoteo, disciple ni Pablo. Binata pa ho siya dito. Sabi nila, ang edad maybe between 21 to 23. Pastor siya at this time sa Ephesians Church. At ito sinabi ni Pablo sa kanya. Sabi niya, teach those who are what? Yung mga mayaman. Kasi mayaman na simbahan, ang Ephesian Church. Sabi niya, turuan mo ang mga mayaman in this world. Dito sa ating church, mayroon dito, payaman pa lang.
Kapag yumaman ka, gawin mo to. Pero huwag mong antayin yumaman bago mo gawin. Kasi sikreto to para yumaman ka. Turuan na kita paano makapag-invest. Sundan mo ang prinsipyo na ginamit ni John Rockefeller, isang American, kauna-unahang nagkaroon ng 1 billion US dollars. Christian to. Ginawa niya, tuwing may income siya, ang tawag niya 10-10-80 principle of investment. Kapag may income, automatic, dahil Christian siya, wala lang tanong, 10% bigay niya kay Lord. Why? Kasi alam niya, parang pinaka-spiritual na tax mo kay Lord yan. Tandaan mo to, God does not need your money kasi mayaman si Lord. What God need is our heart. Kasi kapag hindi natin sundin yung turo ni Lord pagdating sa pera, conclusion ng Bible, materialistic tayo. Walang iba. At friend, sigurado ako, madi-disappoint ka. One day, may magnanakaw sa pera mo. That's why sa Malachi chapter 3 verse 10 to 12, God offers two promises. Number 1, He offers a promise of provision. Second, He offers a promise of protection. Inaral ko, sabi ko, the fact that God offers two promises, protection and provision, it means to say, hindi ako yayaman kapag hindi ko sundin ang prinsipyong nilatag ni Lord sa passage na yun. Second, I cannot protect my money. Why? The fact na inoferan ka ng provision at protection, it means, kahit anong gawin ko, hindi ko pwedeng proteksyonan property ko. Kaya mong proteksyon ng property mo sa Ulysses? Di po. COVID. Punta ka sa mga butik ng Nike, Adidas. Grabe, bagsakan presyo. 70%. Halos hindi nila ginawa yan. Bakit? Wala nang namimili. Kailangan na lang nilang kahit paano kumita ng konti. Giordano, SM San Mateo, SM Masinag, Giordano, saan pa ba? Ngayon ang naiwan na Giordano dito, malapit, SM Marikina lang. Kausap ko yung manager, sabi ko, bakit ma'am? Sabi niya, parang hindi na kinaya namin sir, ang COVID. Kunti na lang ngayon, yun na lang doon sa SM Marikina, kunti na lang ang items nila. As in, hindi katulad dati. SM Marikina, 2 ang tindahan nila. Ngayon, sana lang. Napakasikat niyan na tindahan. International. Dumating si COVID, pong. Tapos, may kausap ako isang leader natin dito sa church. Pintura naman ang negosyo. Sabi niya, ang effect ng COVID, negatively sa business namin. Ramdam namin 2 years pa from now. Pintura. Tuloy-tuloy na yung build ng presidente. Why? Kasi the moment you put your trust to money, you are subject in the future for disappointment. Why? We cannot protect our properties. The fact that God is offering provision and protection, ang ibig sabihin, hindi mo makamit yung gusto mo without God. Bakit niya i-offer na gawin ko to kung kaya natin? Logic yun. Common sense yun. And God is saying, I will protect you from any devourer. Woo! Any. That's why nakita ko mga kaibigan ko na sumunod sa patakaran ni Lord sa finances. They don't love money, but they love God more than money. During COVID, lalo silang blinis. Sa totoo lang. Grabe. Ang dami nilang pinamimigay. Para silang Santa Claus. Why? The antidote daw or the number 1 sign that that person is hindi greedy, he is generous. Why? We serve the God of generosity. John 3:16 put it this way, for God so loved the world that He gave His, hindi jewelry, His one and only Son. That's our God. And look at this verse. Sabi niya, in this world, not
too proud and not to trust their money. Ooh! Kapag mayaman ka, two things wag mong gawin. Huwag kang magmamayabang sa narating mo. Second, wag mong ilagay ang tiwala mo dyan. Friends, ma-disappoint ka. Look at the explanation. Sabi niya, which is so not just unreliable, which is so, what is the unreliable? Money. Look at the second part. Their trust, saan dapat? Should be in God. Who richly what? Look at the word sobra. Dito ko na-appreciate lalo si Lord. Hindi killjoy si Lord. Don't put your trust to money. Don't be proud sa success. Instead, ilagay mo kay Lord kasi siyang nagbigay ng pera. Ito pa gawin na Lord. The moment you do that, sabi niya, the trust should be in God who richly gives us all we need for what? For our enjoyment. God is a God of happiness. God is a God of joy. But do not pursue happiness because happiness is just a product of loving God. Product na lang yan. Pursue God. Pursue His Word at magugulat ka. Yung mga taong nagmahal kay Lord, may problema din. Marami nga eh. Pero magugulat ka kahit may problema sila, hindi sila malungkot. Why? Alam nila lahat naman tao dito may problema eh. Pero alam ko, may katapusan din to. Hindi lang may katapusan, may gagawin si Lord na maganda sa akin kung bakit inalaw niya to. Romans 8:28 put it this way. And we know that in all things, this God works together for good. Ano yun? For good. Kanino? To them that love God. Nandoon na naman yung love. That's why we are commanded to love God with all our heart, with all our brain, with all our soul. Why? The moment you do that, God is working in everything, not for your harm, but for your good. Iba si Lord, pwede niyang baliktarin ang masamang pangyari para sa ikabubuti mo. Don't trust your own wisdom. Please, please. Si Solomon na mismo nagsabi nga, Proverbs chapter 3, do not trust your own wisdom. Kasi ang liit lang ng ating alam. Trust God. Kasi lahat na iniisip niya, binabalak niya, pinaplano niya para sa ikabubuti natin. How to trust God? Follow the Bible. Panalo ka dyan. Na ito na. Sabi niya, tell them to use their money. What? To do good. That's why, nung Ulysses, tuloy-tuloy tayong nagbigay. Wala pa Ulysses, pag noong pandemic, bigay tayo ng bigas. Every December na mimigay tayo. Why? Kasi ako'y naniniwala. Huwag mong antayin yumaman bago ka tumulong. Sigurado ako, kung hindi ka tutulong ngayon, pag yaman mo, hindi ka rin tutulong eh. Alam bakit? Ang prinsipyo sa Bible ganito, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa kaunti, hindi ka mapagkatiwalaan sa marami. Yung iba, Coach, magaling kang tumulong kasi may pera ka eh. Si Rick Warren ang sumagot niyan. Kapag mapagkatiwalaan ka sa maliit, mapagkatiwalaan ka sa malaki. Huwag mong pangarapin, doon na lang ako tutulong kapag ang sahod ko, 250,000 a day. Sabi na, magkano sahod mo? 25,000. Kapag hindi ka tutulong sa 25,000, hindi ka makakatulong sa 250,000. That's the principle. Ito na oh. Use their money to do good. They should be what? They should be rich in good works and generous to those in need. Always being ready to share with others. 19. By doing this, they will be what? Storing up their treasure. Saan? In the future. Woo! Kapag generous ka sa time mo para kay Lord, generous ka sa appreciation, sa thanksgiving para sa kapwa mo, generous ka sa pera mo, friends, you are not just investing for your future, especially in retirement. You're investing in heaven. Look at that. Future, heaven yan eh. And look at the last word. True life. Ang totoong buhay, friends, hindi dito. Gusto nyo, kahit gaano mo kayaman, saksakan ng yaman, may problema pa din eh.
Karamihan sa mga problema ng mayaman, problema sa anak. Adik. Nag-asawa ng maga. Nahiwalay. 3 asawa. Tayo maliliit pa lang yung problema natin. Kaya, ako kung tanungin ako, gusto ko bang mabuhay forever sa mundong ito? Ayaw ko. Hindi ko to type ang buhay dito. And God is offering true life. Where? The life? There in eternity. True life. Kasi ang buhay doon. Ang buhay doon, walang problema. That's why, ang design niya, forever. Mahal ko asawa ko, pero ayaw ko mamuhay din dito forever. Mahal ko mga anak ko, pero ayaw ko mamuhay dito forever. Mahal ko tong church na to, pero ayaw kong mamuhay forever. Why? May problema pa din. But in heaven, sabi niya, son, that's true life. Oh. Rockefeller, 10% bigay kay Lord. 10% itatabi niya yan, savings and investment. And then yung 80% lang, doon lang niya kukunin ang kanyang panggastos araw-araw. Tanong, effective ba? The first American na nagkaroon ng 1 billion US dollars. Palakpakan natin si Lord. Tayo po tayo, let us worship God. And I ask the music team to sing this song, this worship the Lord, and then I will end sa pamagitan ng prayer. Amen. Are we blessed, mga kapatid? Alam na po natin kung saan po natin i-invest yung ating time. Amen. Ang ating wealth, hindi lang para sa sarili natin, kundi sa lahat po. Hallelujah. So I hope you are blessed. Let us worship the Lord. Give thanks to the Lord for all the goodness, hallelujah, na ginawa po ng Lord sa ating buhay. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish; they shall have eternal life. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone. For His love has salvaged me. For His love has set me free.
magsimula, saan ako magsisimula, Coach? Right? Bilang kaibigan mo, spiritual Christian. Ito yung pinakaunang hanggang na nakapagsimula. Encourage kita. Open your heart to Jesus Christ. Sa live stream, kung hindi mo kasi nalaman kay Jesus Christ, this is your time. This is your time. Start having a personal relationship with Him. Because He is wanting to help us every time that we have. Every time we have a problem, with all the experience na, put your trust to Jesus Christ. Kung ikaw tinutukoy ko, you can agree this prayer and you can follow this prayer. Close your eyes and then agree to this prayer, or you can follow this prayer. This is the prayer. Lord Jesus, mayroon kang mabuting Tuhan sa akin kasi mahal na mahal mo ako. Hindi ko naranasan yung plano ngayon kasi hindi tumakbo ako panalig sa inyo. Katawarin mo ako sa paglayo ko sa inyo. Sakit ang paglayo sa inyo. Dapat tumakbo ako panalig sa inyo. Bakit mahal mo ako at may plano kang mabuti sa buhay ko. Panginoon, tinatanong kita sa puso ko bilang personal ng Panginoon at tagapagligtas sa buhay. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukunan. Mula ngayon, bigyan mo ako ng tuyari na sumunod sa inyo. Hindi perfect, kundi sumunod sa inyo. Na kapag nadama ako, tatayo, babalik sa inyo, and then I will move on. Salamat. From starting today, light my life and bring me to your life. Bring my family to your life. Bring my career to your purpose. And I promise by your grace, I will give you all the honor, all the glory. In Jesus' name I pray. Amen. And this is my prayer for all. Let us indeed expand our